Sa detalye ng mga balita, asahan ang malakas sa mga pagulan sa ilang rehiyon ng bansa. Epekto ito ng Northeast Monsoon o amihan at shear line na nakakaapekto sa buong Pilipinas ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang shear line ay magdadala ng malalakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng kapuluan. Kabilang dito ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din ang Quirino. Katamtaman hanggang may kalakasang pagulan naman ang mararanasan sa mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Cagayan at Isabela. Kaya tinalerto ng Pag-asa ang mga residente sa posibleng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, magdudulot naman ng mga pag-ulan o maulap na papawirin na may mga pag-ulan ang amihan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Mararamdaman din ang epekto ng easterly sa natitirang bahagi ng bansa. Mindanao kahapon, maghapon din ang malakas na pagulan. Si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. As of today, wala pa rin tayong bagyo o wala rin tayong low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang easterlies ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa bahagi ng Southern Mindanao at Eastern section ng Mindanao, yung Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Magiging malaki din yung chance ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Eastern Visayas. Sir Angel, umiiral pa rin po ang amihan, kaya asahan din natin ang mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa Cagayan Valley, Cordillera, Bicol Region, sa Aurora, sa Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. So itong malaking bahagi ng Mimaropa at Eastern section pa rin ng Luzon natin, may chance pa rin ng mga pag-ulan or malaking chance ng mga pag-ulan. Sa Kamaynilaan naman at lalabing bahagi natin basta generally fair weather pa rin tayo na may mga isolated o pulupulong may hinang pag-ulan sa Luzon habang may mga thunderstorms sa Visayas at Mindanao. As of today, wala naman tayong nakataas na gale warning. Medyo humina po yung amihan. Pagkat inasa natin by tonight or tomorrow, posibleng lumakas ulit ito. Kaya posibleng magka-gale warning po tayo ulit sa northern section ng Luzon. At yan po ang lagay na ating panahon, Sir Angel, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga. Kaobet, kahapon, tuloy-tuloy doon yung mga pag-ulan sa Mindanao. Ngayong araw na ito, yung mga areas na yun na nakaranas sa pag-ulan, same situation? Posible po, pero ina-expect natin basta sa pinakauling mga datos, mababawasan na po yung mga pag-ulan na yun. Kasi dadaan na po yung, or padaan na yung mga kaulapan na dala ng easterlies. Okay. So, ngayong araw na ito, maghapon, medyo gaganda ang sitwasyon. Natin na mababawasan at least po yung mga pag-ulan. Mababawasan. O sana naman, kasi nga, hindi daw makapagtrabaho yung maraming mga kababayan natin doon. Apektado ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy eh. Oo nga po eh. So, mag-ingat na lang po sa mga banta ng mga biglang pagbaha at saka mga... Pero yung dito sa bandang norte, tuloy. Expect po natin, by tomorrow ay yung area ng Cagayan Valley at Cordillera, possible na may mga pag-ulan po. Naku. Saturated na yung lupa. Ingat po kayo sa landslides, ha? Tama po, Sir Angel. Kaobet, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po, salamat. Si Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Maganda